Nga, yung Senate hearing na yun, hindi para tugisin si Maricel sa kanyang mga nakaraang buhay. Kaya siya tinawag doon para yung mga istorya, yung corroborative stories from Morales, mga kababayan, doon iistimahin. Number one na katanungan, i-verify nila, ikaw ba nung panahon na yan, noong 2012, ay nakatira ka sa 46C? O, dyan natin, di sasagot si Maricel kung oo ba o hindi. Dapat, kung ako ang chairman ng committee na yan, lahat yan susuyurin ko. Kakalawitin ko silang lahat. Lahat ng sangkot para maipalabas sa taong bayan na ito bang si Marcos Jr. ay fit to lead. Which is hindi naman... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pero, ano ba ang ini-expect natin? Alright? Ini-expect natin doon sa hearing sa May 7. Una, suportahan at bantayan natin at maging vigilant. Talagang ipagpatuloy po natin ang argumento na ito, ang komunikasyon natin sa ating mga pamilya, kamag-anak, sa social media kasi this is our power, the social media. Well, although ang mainstream media naibalita na rin nila and that's good. Ngayon, ano yung nakarating sa akin? Napag-alaman ko sa komunidad ng mga showbiz, chismis, showbiz balita. Pag tinanong si Maricel Soriano, ay si Terry, okay? Pag tinanong siya, just in case na bakit ganun may slurred speech siya, something, ayon sa aking puting ahas, this is just possible na pwede niyang isagot. I'm not saying na ito yung confirmed niyang sasabihin dito sa Senate hearing, alright, sa May 7. Ang possible kapag siya ay tinanong bakit slurred speech siya, ang sasabihin daw niya, ang kanyang defense doon ay nagkaroon siya ng heart attack or heart problem. Okay? Actually, hindi naman, sabi nga, yung Senate hearing na yun, hindi para tugisin si Maricel sa kanyang mga nakaraang buhay. Kaya siya tinawag doon para yung mga istorya, yung corroborative stories from Morales, mga kababayan, doon iistimahin ng mga hurado o ng mga jurors. Sino yung mga jurors? Tayo, taong bayan. Doon tayo magbe-base sa kanyang mga sagot kung ito ba ay base sa ating mga galing at talino because we're working, our neurons. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi billions of neurons kasi yun na lang katalaga yung kayamanan natin. Tayo mga tao na makikinig during the Senate hearing, tayo mag-i-estima, Bisaya ay. Tayo ang mag-i-estima, okay, kung paano siya sumagot. So, pag sinabi niyang isa sa mga katanungan ay, medyo nagngingiwi siya or something, pwede yun mag-imbita pero kasi hindi naman talaga siya yung nasasakdal. Nasasakdal. Ang dapat imbestigahan actually. Sabi nga siya ay collateral damage lang. So you know what? Kung sa actual, let's say for example lang nasa korte tayo, kunwari lang nasa korte tayo, for the heck, okay? Pag sinabi mo inatake ako, madali lang yan ipaliwanag. Madali lang yan hanapan ng dokumento. When? Saan? Paano ka inatake? Kailan? Ano nangyari? Nadala ka ba sa ospital? Pag sinabi mo naman na kaya ka may slurred speech because of dental problem, di ba? Parang may napanood ako sa kanya na may dental problem, may Phoenix daw yata, yung mga So again, sabi ko nga, kung ito ay relevant sa korte, ito for the sake lang ng ating usapin, pwede kang magpatawag ng dentista. Totoo ba na ito ay what? Ito ba ang kanyang slurred speech ay dahilan dahil nagpaayos siya ng ngipin? So magkakaroon yan ng scientific documents to support her claim. Okay? So ngayon, pero ano yung pinaka-importante doon sa mga tanong? Kung magtatanong, I hope hindi na lang si Senator Bato ang mag-isa doon. Alright? I hope pumunta yung mga committee members doon sa hearing sa May 7. Pero ang napag-alaman natin, mga palangga, yung mga committee members doon sa Committee on Public Order ay
natatakot sila baka hindi daw sila dalhin ni Marcos Jr. sa 2025 election. Alright? So isa yan sa mga posibilidad kaya sila ayaw nilang humarap doon dahil natatakot sila na hindi sila mabit-bit. Okay? Ito, pangalanan natin ha. Ito ha. Itong mga miyembro ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Listen to their names. Kailangan, anuhin nyo to. Boljakin nyo sa kanilang mga Facebook page. Yes. Kasi ito yung power natin eh. Sila ay sumusweldo sa taong bayan, so may karapatan tayong boljakin sila. Again, wag na muna natin boljakin si Senator Bato kasi, even though may mga hindi magandang nangyari, pero magpasalamat pa rin tayo dahil tinatayuan niya itong investigasyon na ito. Tama din si Spokes Roque na sinabi ko naman talaga yon na magpasalamat tayo. But again, doon tayo, mag-move on tayo sa May 7. Pero ito po yung mga tao, ito yung mga senador na tatandaan nyo at boboljakin nyo ngayon after natin mag-vlog. Okay, yung Vice Chairperson, si Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Christopher Bongo, okay, Tolentino. So this is not about Duterte, Marcos, whoever ang sinusuportahan nyo. This is about the truth. This is about yung trabaho ng mga ito, whether Marcos, Duterte ang sinuportahan nila, kung gaano kahalaga ang usaping pulburon ng kanilang presidenting bangag. Okay, kung paano nila kayo ipagtanggol mga kababayan. Alright? So ito pa, si Nancy Binay, si Grace po, si Cynthia Villar, si Robin Padilla, si JV Ejercito, si Mark Villar, si Ontiveros, si Ligarda, si Villanueva, si Pimentel. Ayan, yang mga yan. Okay? Dapat nga present yung mga yan kasi mahalaga ito. Doon dapat tatanungin nila kasi ito nga ay investigation in aid of Jutang Generes na legislation eklabush pero madalas nagiging sarsuela. Ano yung expect ng taong bayan? Number one, nilabas ko na to na ang address na 46C doon sa Rockwell Condominium ay nag-match doon sa balita from 2011, kung hindi ako nagkakamali, 2011 or 2012, sa balita ng TV Patrol, kung saan ginombag-jombag ni Maria o ni Terry ang dalawang housemaid during that year. Okay? Mahigit isang dekada, ginombag-jombag, di ba may balita, nakita nyo naman yan sa media, na tumakbo si Maricel ng hubot-hubad at hinabol yata niya yung mga syotolong, kaya yung mga housemaid, house helper, ay tumakbo doon sa barangay. At doon sa barangay, pinakita natin sa vlog natin in the past, ay nag-match yung 46C na address sa pre-op and the authority to operate ng PDEA dun sa address ni Maricel. So kung matino itong mga senador na ito, number one na katanungan, i-verify nila, ikaw ba nung panahon na yan, noong 2012, ay nakatira ka sa 46C? O, dyan natin, di sasagot si Maricel kung oo ba o hindi. Ito, ang una nating makita as mga tagapakinig ng kanilang hearing, ay kung makukonfirm ba yung address at ang tanong, doon ba siya nakatira? Next, pumupunta ba si Marcos Jr. nung mga panahong iyon? Okay? Actually, pwede pa nga yan na i-summon yung mga CCTV kung meron. Diba? Si-summon yung CCTV kasi ito'y usapin ng presidenteng nagpapatakbo sa inyong bangag at makasalalay ang mahigit 100 milyong Pilipino ang kinabukasan nyo dito sa bangag na presidente. Kaya para matpatunayan talaga dapat, kung ako ang chairman ng committee na yan, lahat yan susuyurin ko. Kakalawitin ko silang lahat ng sangkot para maipalabas sa taong bayan na ito bang si Marcos Jr. ay fit to lead. Which is hindi naman siya leader kasi si Lisa Fair naman ang talagang nangangamay o nagmamaniobra kaya nagkawindang-windang ang bayan ninyo, ang bayan natin. Isa yan sa mga katanungan. Kung pwede nga lang yung mga housekeepers o house maid during that time, pwede rin ipatawag yan. Kasi sila yung CCTV na direkta na nakikita nila kung sino yung in and out doon sa bahay na yun. So definitely ang mga housekeepers, they are mga 18, 19 years old during that time. So ngayon, ilan na yun? 18, 19, 10 years ago, 28 years old na siguro yung mga yan.
if they're still around. Okay? Tignan yung logbook. Okay, actually, yun lang naman siguro yung mahahalagang pwede nating marinig. Kasi ano na yan, expected na yan na hindi aamin si Terry. Hindi siya aamin na oo, walang gano'n na aamin ako, oo, kami ay nagsinghot ni Marcos Jr. during that time. Baka ipagurgur din siya. Actually, I'm worried also sa buhay niya. At sa kalaman ng lahat, si Terry ay ex o jowa ng kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta na butlog o nang didilat din ang mata during that time. May pinost dyan na mga sila Sasa at sila Pebbles Talakera tungkol doon sa mga pictures ni Kuting doon sa isang restaurant na parang may hawak na parang polvoron. So, but, you know, isa lamang yun sa mga sinisilip ng mga netizen. So, yun ang nakikita natin doon kay Maricel. Na pwede, anong gusto nyo mga tanong, ha? Anong gusto nyo mga tanong kay Maria? Basahin ko, baka mayroon dyan mga bonggang-bonggang mga katanungan. So, ididinay yan, sabi ni Iva Judy Q. Ididinay yan. O, sabi ni Orlando Macabus, nagurgur na ang logbook. Sana matrace yung mga kasambahay na iyon. Baka nga may pictures or video, but you'll never know. Sabi ko, nasa exciting part na tayo. Okay? Sabi ni Bings Vlog, attend pero hindi aarte lang daw kasi artista. Okay, expected na natin yan, mga pabalangga. So, nakakaduda, ang bilis niya pumayag, kaya baka i-deny niya yan. Oo, expected yun na yan, i-deny talaga yan. Okay? Pag di umamin, ilabas na yung video. Yun nga yung kinakabahan sila. Kasi anytime, baka may lumabas dito sa vlog natin, I don't know, I'm not sure. Kasi everyday is unpredictable. Unpredictable ang daming mga resource person ko na nagme-message talaga sa akin at mawiwindang kayo kung gaano kalupit ang involvement dito ni Liza Marcos. Okay, punta tayo kay Ochoa. Okay, si Ochoa, dating executive secretary ni Marcos, ni Noynoy, okay, na business partner ni Lisa or law firm, kapartner sa kanyang law firm together with Serapio. Okay? At binanggit nga ni Jonathan Morales, ni PIDEA agent, then Jonathan Morales, na si Ochoa ang isa sa na-confirm niya based dun sa aking revelasyon in the past na si Ochoa talaga ang nagpatigil nito. At kung natatandaan ninyo, sabi ni Mr. Morales, parang, you know, na tinanggal siya. Tinanggal siya doon sa pwesto niya as agent during that time. 'Di ba na parang pinagdusahan niya nga yung pagsabi niya ng totoo or kumbaga dahil lang sa nahawakan niya yung trabahong yun. When I say trabaho, yung case na yun kay Marcos Jr. na isang addictus benedictus, tinanggal siya sa trabaho. So anong i-expect natin kay Senator Bato at sa iba pang mga senator na itatanong dito kay Ochoa? Okay? Number one, paano at bakit mo pinatigil ang operation? Sino ang kasabwat mo? But siyempre, expect natin i-deny kasi si Ochoa nandyan sa screening committee, nandyan kay Lisa. Recently, noong April 29, meron silang mga pictures si Paquito Ochoa with Lisa na nakangiti na mukha talagang demonita na isang salot sa lipunan kasama ang mga dilawan. Kaya nga, nakakatawa yung mga Marcos loyalist na nanatili dito kay Marcos na kayo'y sigaw ng sigaw dati na no dilawan, diretso sa inodoro, pero tinotolerate nyo ang ginagawa ni Lisa ni Marcos Jr. na yung mga minura nyo dati, yung galit na galit kayo ng mga dilawan, katulad nila Ochoa, katulad nila De Lima, ay kakampi nyo na.